Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be a review of the EB Advanced Contour Shade and Light Palette. So, matagal na tong na-release. Siguro, weeks lang naman yung late ko. So, sana panoorin nyo pa rin to para malaman nyo yung mga thoughts ko and review ko about the product na to. Sa video to, malalaman nyo kung worth it ba na bumili kayo nito or worth it ba na itry to sa presyo ng 395 pesos. So, nabili ko to sa Lazada. Anyways, kung gusto nyo marinig yung review and thoughts ko about sa product na to, then just keep on watching. So, ganito yung itsura ng mismong palette, guys. Nakalagay lang yung EB Advanced Contour Shade and Light Palette. So, kung nakita nyo na yung eyeshadow nila na ganito din yung itsura, peras na peras sila ng packaging. Yun nga lang nagkakaiba dito sa pangalan, syempre. Ito pang contour, and then doon nakalagay na eyeshadow siya. Sa taas ng box, nakalagay yung paraben-free. So, this is paraben-free, which is nice. And then, kapag inopen mo daw tong product na to, maglalast siya for 24 months. And meron siyang kiniklaim sa likod. So, babasahin ko lang. It brings out the sculpted, defined look with the Ever Belena Advanced Contour Shade and Light Palette. This palette contains 3 neutral contouring shades and 3 highlighting shades in an all-matte formula to give a more realistic definition. So, let's now open the box. Maganda sa kanya, guys. Kahit na nasa karton yung mga ingredients and all of that, kapag dito na mismo sa mismong palette, nakalagay pa rin yung mga ingredients and yung mga information about sa product na to. Sa iba kasi, diba, nasa box lang talaga yung ingredients nila. Tapos, pag tinapon mo na yung box, wala ka ng idea kung ano nga ba yung mga ingredients na nasa box. Pero ito, ayan, nakasulat pa rin sa kanya sa likod. So, bongga yun. Ayan. So, kapag open mo, ganyan yung itsura niya, guys. Sabi nila, dupe daw to ng Kat Von D, pero hindi pa ako nakakita nun kasi mahal yun, girl. Meron tayo dito, gaya ng sinabi dun sa packaging, meron tayo dito 3 shades ng pang contour. And then, dun sa taas naman is yung pang highlights. Swatch ko muna sila sa inyo para makita nyo talaga kung nandito yung shade na hinahanap nyo. Ito yung pinaka-light, guys. And then, ito naman yung sunod sa light. So, perfect to siguro pang mga morena. Ayan. Now, i-swatch naman natin yung mga highlights nila or yung mas light color. So, mag-i-start ako dito sa may parang yellow undertone. Girl mo. So, ito yung pinaka-yellow undertone. Or yung nasa gitna is ito. Side ng palette. Ito. Wow. So, yung palette pala, guys, may kasama siyang mirror na ganyan. Naririnig ko din to sa ibang nag-review nito. Maganda yung mirror niya, guys. Totoo yung pinapakita niya. Hindi yung parang nakakahilong mirror. Ito, totoo. And then, malaki din siya, which is nice kasi magagamit mo talaga siya kapag a-apply ka ng contouring powder na to. So, yeah. As you can see, guys, nakapaglagay na ako ng base and concealer. Ang hindi ko na lang nagagawa is iset sila. Kasi, ito yung gagamitin nating palette na to set. So, isiset ko muna yung under eye ko using ito, yung may yellow undertone. And then, using a brush, of course. Kasi nagkikris na yung, concealer ko. Okay. Medyo powdery siya, guys. Kapag inano mo na siya ng brush. Kanina ng finger yung ginamit ko or yung pinang-swipe ko, hindi ko naramdaman na powdery siya. Parang creamy nga yung naramdaman ko sa kanya. Pero nung brush na yung ginamit ko, tignan nyo. Ang powdery. And then, ito din talukap ko kasi nagkikris na siya. So, as you can see, ito, nag-mattify na siya syempre kasi may powder na. And parang na-smoothen yung balat ko dito kaysa dito. Yan. Iset ko na rin yung isang side, guys. And then, yung laugh line ko din. Kasi, usually, nagkikris talaga ako dyan. Kasi, masayahing tao yung atin yung girl. Ayan. So, moving on sa contour, guys. Siguro mag-uumpisa ako sa pinaka-light na shade para makasigurado lang. Kasi, mas maigi na mag-build up kaysa naman magbawas ng product. So, ito yung gagamitin ko. Yung pinaka-light na shade na sinwatch natin kanina. And then, gagamit lang ako ng contour brush. Make sure to tap the excess kapag gagamit kayo ng product na to. Kasi, kapag hindi nyo tinap yung excess and then nilagay nyo na siya doon sa cheekbone nyo, sa face nyo, may tendency na magkaroon siya ng, ng buo-buong product na itsura. Kita nyo ba, guys? Okay. So, first impression, guys.
meron siyang mga patchy-patchy. Biniblend ko na siya ng maayos, ha. So, ibig sabihin nun, mahirap siyang i-blend. Kasi parang namumuo-muo siya. Ayan, oh. Parang dumikit na siya dun sa face ko. Ayan, oh. As you can see, di ba? Hindi ko maintindihan. Usually kasi sa mga contouring product na ginagamit ko or yung contouring powder, usually nabiblend naman siya kapag biniblend mo. Pero ito, para siyang lip tint na natuyo sa face mo na hindi mo na siya mabiblend. So, ayun yung nakita ko sa kanya. Hindi talaga. Nabuo talaga siya. Para tuloy ang may balat dito. Oh my gosh. Kala ko maganda to. So, ito try ko siya sa ibang part ng face ko. Dito sa forehead. Mag-apply din ako yan. Nagbubuo-buo siya talaga, guys. As you can see, biniblend ko yan, ha. And then, sinet na natin yung face natin using yung powder nito. So, hindi na basa yung face ko or hindi na siya dewy. Matte na yung face ko, kaya wala siyang karapatang mag-stay dyan kung saan-saan. Or mamuo kung saan-saan. At binlend ko yun na maayos, ha. Hindi ako nagpabaya na... At saka kahit na matagalan ako mag-blend, kung blendable naman yung product, mabiblend siya. Pero ito, kahit na ginaganon ko na, hindi pa rin siya nabiblend, guys. Sorry. Nagbubuo-buo siya, guys. So, siguro kahit na mabilis kayo mag-blend, ganito pa rin yung mangyayari. Magbubuo-buo pa rin siya. Kasi ako, binlend ko naman siya ng maayos. Pero dumikit na talaga siya doon sa balat. Considering na sinet na natin yung face natin with the powder, ito nga yung ginamit ko, yung powder nila. Ayan, nagbuo-buo pa rin siya. Anyways, gagawin ko lang yung isang side. Oh my gosh. Tignan nyo guys, mukha na siyang mukha na siyang kilikili. Mukha nang kilikili yung pisngi ko. So, ganito na yung itsura niya sa face ko. Anyways, contour na tayo sa nose. So, gagamitin ko ulit itong first shade kasi ito yung perfect na shade for me dito sa palette na to. And then, gagamit ako ng contour brush. Gagamitin ko siya. And then, of course, tap the excess para sure na, diba, kung hindi mo itatap yung excess, ano na lang itsura niya. Iko-contour ko na yung nose ko, guys. Using yung unang shade, diba? Maayos ka. Pumangit na lahat. Wag lang ang ilong ko. You can see, medyo okay naman siya, no? Pero sa personal, parang same na nangyari dito. Dito nagkakapachi-pachi yung itsura niya. Ano ba? Ano ba kaya? So, tapos na natin i-apply yung EB Contour Shade and Light Palette. So, ito na siya sa ating face. And now, tatapusin ko muna yung rest ng makeup ko and I'll be right back. Ayan guys, tapos ako sa makeup ko. Ang dinagdag ko lang is blush on and then highlight. So, let's now move on sa paghuhusga dito sa product na to. So, dapat ba siyang bilhin or hindi? Let's start with the packaging, guys. So, this is how the packaging looks like. And for me, sobrang ganda niya. Maganda siya. Simple lang, pero maganda. And nakatulong din yung information sa likod. Kasi yung ibang products, diba, kapag nawala mo yung box, wala na din yung information. Pero dito, nakasulat pa rin sa kanya dito sa likod. So, for me, sobrang nice nun. Sobrang neat lang niya tignan. And then, meron siya ditong very useful na mirror. So, for the packaging, I will give this a 5/5. So, for the price naman, guys, nabili ko to sa Lazada for 395 and mas mura siguro siya kung bibili nyo siya sa drugstore or sa mismong counter ng Everbelena or EB Advance. So, for the price, for 395 and then sa performance nito, although maganda yung mga powder niya, itong mga powder na to, lalo na to, maganda siya. So, as you can see, na-brighten up naman niya yung face ko or yung under eye ko. Pero yung sa contour, guys, I don't know. Siguro for the price na 395, kung gusto niyo tong itry, mura na yon kung maganda tong product na to. Mura na yung 395. Kasi meron kayo ng tatlong contour and then tatlong pang-highlights. Okay na yon. Pero sa performance niya, masasabi ko na mahal siya or... yeah, mahal siya para sa performance nito.
So, I will give this a 3/5. And then, for pigmentation naman, guys, as you can see, ito yung mga swatches natin kanina. And then, yung mga highlights, syempre, hindi nyo makikita kasi light yung highlights. And then, yung skin ko din medyo light. So, ito yung mga contour. And then, babasihan ko na lang yung na-experience natin, of course. So, sa pigmentation, sobrang pigmented niya. As in, but to the point na mahirap na siyang i-blend sa sobrang pigmented niya. I don't know kung anong nagawa kong mali, pero for pigmentation, I will give this a 4/5. Then, let's now move on sa shade selection. So, dito na lang tayo babase sa mga contouring shades na to, or sa mga pang-contour na product dito. So, etong isang to, medyo ashy na siya sa akin. Etong pinaka-light nila. And then, tinry ko to kanina, etong medium, or sunod sa pinaka-light. And, hindi ko nagustuhan yung shade, guys, as in. Pero kung morena ka, pwede mong itry to, or kung mag-work to sa'yo, hindi ko alam kasi ang choky niya talaga. Nagbobo-obo siya. So, for shade selection, siguro I will give this a 3/5. But overall, guys, kung tatanungin niyo ako kung may i-recommend ko ba tong Everbelle Contour Shade and Light Palette, hindi. Hindi ko siya nagustuhan. Actually, hindi ko talaga siya nagustuhan. Kung gusto nyong magkaroon ng mga palette na katulad nito, may mahahanap pa kayo mas mura and mas maganda sa palette na to. Kasi, for me lang naman, guys, ha, this is my own opinion. So, kung gusto nyo rin itry to sa sarili nyo, or kung gusto nyo siyang itry, go try it. Pero, for me, hindi siya worth it. Siguro kung yung mga light shades, or yung mga highlighter, yung laman lang ng palette na to, may i-recommend ko siya. Kasi maganda yung pang-highlight niya. Pero yung contour, hindi ko talaga siya nagustuhan. Then, yung shade, for me, for my skin tone, hindi siya nag-work talaga kasi nagmukha siyang grayish, na ashy, na putik, na itsura. But, if you want to try this product, pwede naman. Siguro kung ka-skin tone nyo ko, or kung kakulay ko kayo, or kung ka-shade nyo ko, hindi ko to mai-recommend talaga, guys, kasi hindi siya worth it. So, there you go, guys. That is my brutally honest review of the EB Advanced Contour Shade and Light Palette. Hindi ko sinasabi na ito yung mangyayari sa inyong lahat. Based ko lang to sa experience ko. So, yung mga shinare ko sa inyong thoughts and review is based sa nangyari sa atin or sa akin na nakita nyo naman. So, kung gusto nyong itry itong product na to, pwede naman. And let me know what you think, kung parehas tayo or nagkakamali lang ako. Kung nagustuhan nyo itong video to and kung nakatulong, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag #WeirdestFan dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notif ka every time nag-upload ako ng bagong video. So kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!